any one of you who felt the split last week or last month. So yung mga empath na spiritually awake na last time or some years ago, ramdam nyo yung split that was happened last month. Actually, hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero ako naramdaman ko siya nung siguro last week ng February. Alam ko, yung my day ko pa to, yung my note ko pa. Pero ang term ko is the shift. Pero hindi siya the shift, but the split. So yung shift kasi, that was happened last 2020, yung start ng pandemic. Ang daming naging spiritually awake nun because of the mass awakening. And then, hinihintay na namin ito, yung split nga. Kasi ang alam namin, ang alam ko, from 2025 to 2028, so it will happen. So, nagulat lang ako when suddenly isang umaga, pagising ko na lang, tanong ko sa sarili ko, so ito na yun. Kaya ko, teka, parang parang kinakailangan ng maghanda. So what about the split? So pinag-usapan na namin to dati ipinopost ko pa to about the two realities ng mundo in one earth na ginagalawan natin, that is the 3D matrix at saka yung 5D, the new quote-unquote heaven and earth. So starting 2026, so after 5 years ng Great Awakening ng 2020, we are now feeling the split. So kung mataas yung vibration mo, ramdam mo siya, at alam mong kaiba yung timelines from 2020 to 2025, kasi yung shifting mo ng consciousness from 5D to 3D, hindi na siya ganon ngayon. Okay? So, dati you can hop from 3D to 5D, 5D to 3D. Okay lang. Diba? Kapag nandun ka na sa 3D, you do the 3D. Pagka nasa 5D ka, you do the 5D. Pero ngayon, hindi na siya pwede. So, ang challenge is kapag ka ang frequency mo ay nasa 5D at pupunta ka ng 3D, kinakailangan yung 5D frequency mo, kinakailangan mo siyang i-retain sa 3D. Okay? So, para mas madaling maintindihan, yung 3D, ito yung consciousness natin that we are living on fear, control, at ano ba yun? Sa Tagalog ay so yun, basta nasa negative yung frequency niya kapag ka nasa 3D. Kapag ka nasa 5D tayo, ang frequency natin will evolve on compassion, unity, oneness, at saka freedom. So ibig sabihin, pag nasa 5D ka, the only rule you are going to follow is the rule of the higher vibration or frequency. Hindi ka pa pwedeng bumaba. Okay? Pag bumaba ka, pupunta ka ng 3D ka agad. Okay? So, in comparison, bang tawag doon? Yung nilalarawan mo. Halimbawa, mayroong dalawang train na magkasabay na umaandar patungo sa isang destination, and then nung 2020 to 2025 magkasabay lang sila, pero after 2025, 2026 yung isa umuusad na ng mas mabilis. So dati, dahil magkasabay sila, you can hop. Pwede ka lumipat ng 3D, pwede kang lumipat ng 5D. Pero ngayon, dahil nauuna na yung isa, pwede ka pa rin mag-hop, pero eventually, darating yung time na mauuna na siya at magkakaroon na siya ng ibang direksyon. No? Mag-split na sila.
So, nagsisimula na yung split. Ibig sabihin, kung yung 3D na train ay dumediretso, yung 5D na train, kung saan nakasakay ka, unti-unti na siyang nag-move on a different direction. Kaya, kung ikaw sa ngayon ay mananatili on both train or mamimili ka kung sa 3D ka ba sasakay o sa 5D ng train, eventually, lahat ng mga kakilala mo na hindi nagba-vibe ng higher frequency, iiwanan mo sila sa 3D at ikaw, mauuna ka ng 5D. Gets? So, yun. So, kaya, regardless o kung ano ka, anong race mo, anong religion mo, anong sex mo, so since we are made up of energy, at nag-split na ang timeline ng reality into 2, 3D and 5D, nobody will force you or will tawag doon, yun nga, will force you kung saan ka pupunta. The choice is yours. So, mamimili ka lang kung mag-vibe ka ng high or mananatili ka sa low. So, maraming spiritually awake noong 2020 during pandemic ang hindi sasabay na makausad or sumakay ng tren papunta ng 5D. Just mainly because hindi nila maiwan ang 3D world. Yun lang. Stay on a high vibe, my dear ones.